Hindi lahat ng umaalis ay handang umalis. Magandang araw mga ka-OFW. May dala kang pangarap, pero may naiwan ka rin. May pamilya, may responsibilidad, may puso. Kung ikaw ay OFW, nagtatrabaho sa isang bahay kasama ang ibang Pilipino at ibang lahi, ang kwentong ito ay para sa iyo. Sa bawat araw, may kwento. Sa bawat sulok ng bahay, may kwento ng pagtitiis, pakikisama, pag-unawa at pag-asa. Nung una, tahimik pa ang lahat. May hiya, may respeto. 5 kayong Pilipino sa loob ng bahay. Iba-iba ang ugali, iba-iba ang pangangailangan. Pero pare-pareho ng dahilan, pamilya at pangarap. Ang bawat isa, may kwento sa likod ng mata. May nag-iisa sa isip sa pamilya. May nag-aalala sa kaanak. May nagdadala ng pangarap sa bulsa. Hindi kayo pare-pareho, pero pare-pareho ang puso. Hindi agad madali ang pakikisama. May kanya-kanyang nakasanayan, sariling diskarte sa trabaho at sariling paraan pakikutungo sa iba. Noong unang linggo, may maliit na tampuhan. May nag-iwan ng labahan sa maling lugar. May nag-init ng ulo dahil sa hindi sinasadyang aksyon. Dito mo matututunan, ang pakikisama ay hindi automatic. Ito ay pinipili at minomonitor araw-araw. May tahimik, may prangka, may palabiro, may sensitive. Ang tahimik ay mabilis ma-open. Ang prangka minsan ay masakit sa damdamin ng iba. Ang palabiro ay nakaka-stress kung hindi ka sanay. Ang sensitive ay madaling maka-misinterpret. Kaya kailangan mo mag-obserba, mag-adjust, at marunong magpatawad sa maliit na pagkukulang ng bawat isa. May ibang lahi sa bahay, iba ang kultura, paniniwala at tradisyon. Halimbawa, iba ang paraan ng pagluluto o paglilinis o pagrerespeto sa oras. Dito mo natututunan ang tunay na respeto ay diversity. Hindi lahat ng alam natin ay tama sa kanila at hindi lahat ng sa kanila ay madali nating maintindihan. Hindi lahat pare-pareho ang lingwahe. Minsan may misunderstanding sa simpleng salita lang. Minsan may tono na naiintindihan ng iba na parang galit, pero sa kanila normal lang. Kaya mahalaga maghinay-hinay sa salita. Magtanong kung may hindi naintindihan. Huwag agad-agad mag-assume. Ang mahinahon na komunikasyon ay lifesaver sa bahay na maraming lahi. Bawat isa may papel. May nagluluto, may naglilinis, may nag-aasikaso sa mga bata, may nagbabantay sa seguridad. Hindi pare-pareho ang bigat ng bawat trabaho, pero lahat mahalaga. Kapag may nagkomento na, madali lang yan. Ang sakit, kahit tahimik ka lang, ramdam mo sa puso. Isa sa mabilis na nakakasira ng samahan ay ang pagbibilang ng ginagawa. Ako, mas pagod. Ako ang mas gumagawa. Sa bahay na pinagsasaluhan, hindi paligsahan ang trabaho. Tulong at pagkakaintindihan ang mas mahalaga. Malinaw ang bawat tungkulin, mas maayos ang samahan. Hindi lahat kailangang gawin ng isa lang. Mahalaga ang malinaw na usapan bago mag-umpisa ang trabaho sa araw. Kapag may tampo, sabihin agad sa tamang paraan. Ang hindi sinasabi, nagiging sama ng loob. At ang sama ng loob, nagiging puot na pwedeng sumira ng buong samahan. Hindi lahat ng stress sa trabaho ay dapat dalhin sa kwarto. Hindi lahat ng pagod dapat ibinubuntong sa kasama. Matutong ihiwalay ang trabaho sa personal na damdamin. May oras ng trabaho, may oras ng pahinga. Igalang ang natutulog, unawain ang nagpapahinga. Simpleng paggalang, malaking epekto sa kapayapaan ng bahay. May relihiyon, may kultura, may paniniwala. Hindi kailangang magkasundo sa lahat, pero kailangang magpakita ng respeto sa bawat pagkakaiba. Ang tsismis ay parang apoy, maliit sa simula, pero pwedeng sunugin ang buong bahay. Kung may problema, kausapin ang taong involved, hindi yung buong mundo. Nasa trabaho kayo, hindi barkadahan lang. Pwedeng magbiro, pero huwag kalimutan ang limitasyon. Respeto ay hindi nawawala kahit gaano kayo katagal magsama. Hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang tanong, paano ito haharapin? Sisigawan o mahinahong pag-uusap? Ang simpleng sorry ay hindi nakakabawas ng pagkatao. Ito ay nagpapalakas ng samahan, nagpapaalala na lahat tayo'y tao lang. Hindi lahat kailangan patulan, minsan katahimikan ang panalong sagot. Ang pagkakaunawaan ay mas mahalaga kaysa panalo sa agrumento. Isang ngiti, isang salamat, isang tanong kung okay ka lang ba. Maliit na bagay pero malaking tulong sa samahan. May mga araw na mabigat ang loob ng kasama, huwag agad husgahan. Konting unawa, malaking bagay. Minsan, isang simpleng okay ka lang ba ay sapat na para bumawi ang loob ng isa. Hindi kayo magkakalaban, magkakakampi kayo, iisang bahay, iisang trabaho, iisang dahilan. Magtagumpay ng maayos. Kapag maayos ang samahan, mas magaan ang trabaho, mas payapa ang isip, mas tahimik ang gabi. Kapag may kapayapaan sa loob ng bahay, ramdam mo rin sa puso. Tandaan mo kung bakit ka nandyan, hindi para makipag-away, hindi para makipagkompetensya.
kundi para sa pamilya, para sa pangarap mo, at para sa sarili mong dignidad. May pagkukulang at may pagkakamali, pero bawat araw may pagkakataon para ayusin ang samahan. Hindi kailangan perpekto. Ang mahalaga ay nagpapatuloy at pangunawa sa isa't isa. Kung gusto mong tumagal sa trabaho, alagaan mo hindi lang ang trabaho kundi ang pakikisama at samahan sa loob ng bahay. Ang bahay ay hindi lang lugar ng trabaho, ito ay tahanan habang malayo sa pamilya. Hindi lahat nakikita, hindi lahat naiintindihan, hindi sapat ang sipag at tiyaga. Kailangan din ng respeto, pangunawa at malasakit sa bawat isa. Sa loob ng bahay, maliit man o malaki ang kontribusyon, bawat isa ay mahalaga. Kapag may samahan at pagkakaunawaan, mas nagiging magaan ang bawat araw, mas nagiging maayos ang trabaho, mas nagiging payapa ang gabi. Hindi palaging madali, may araw na mauubos ang pasensya, may araw na gusto mo nang sumuko, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang kapwa OFW, kasama mo ang pamilya mo sa puso, at kasama mo rin ang paniniwala na kaya mo ito. Sa dulo, lahat ng hirap at sakripisyo, lahat ng pasensya at pagtitiis, ay nagbubunga ng kapayapaan sa loob ng bahay at katahimikan sa puso. Kaya ipagpatuloy mo, magtiwala sa sarili, makisama sa kapwa, magbigay ng respeto at malasakit. Kaya ito, balang araw, uuwi ka ng may dangal, may kwento ng tagumpay, tahanan na payapa, kahit sa ibang bansa ka nagsimula.